Pag-asa ang hatid ng pagkakasagip sa batang 3 taong gulang matapos ang mahigit 2 araw na pagkakabaon sa landslide sa Davao de Oro. Pero hindi nito mabubura ang tumataas pang bilang ng mga nasawi. At saksi live, si Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Argel? Piya, umabot na sa 27 ang bilang ng mga na-recover na bangkay mula sa landslide site at maliban nga sa mga rescuer, malaking tulong din ang K9 dog ng Coast Guard upang mas madaling matunton ang mga bangkay. Buhi Anghel. Mahigit 2 araw nang nakabaon ang 3 taong gulang na batang ito nang masagip mula sa guho sa barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Inoobserbahan siya sa ospital. Laking pasasalamat ng kanyang amang si Orlando Malacaste, pero hindi pa nahahanap ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Kinaman to siya, kuan na kaber naman siya yang kinabuhi. Ang kuan na lang na karon problema, ang katong magulang wa pa na-recover na, pero ambot mo, maingon nila nga patay na daw. So, wala pa. Pero ako patuad-tuon karon kung sa katinood niya ang inahan, wala pa. Kwento ni Orlando, kumakain silang mag-anak nang gumuho ang lupa. Sila lang ng 8 taong gulang na anak ang agad nakalabas. Ang isa pang survivor na si JL Texon, ibinahagi ang larawan niyang balot sa putik matapos mailigtas mula sa bus na natabunan ng lupa. Sa gitna ng patuloy na paghuhukay ng mga rescuer, napatangi si Landrose dahil hindi pa rin natatagpuan ang kanyang asawa. Naniniwala naman si Nestor na buhay pa ang nakababatang kapatid na pasahero ng bus na natabunan. Di lang yun magpagkawa sa paglaom, sir. Mahigit 80 pa ang nawawala batay sa huling tala ng Mako MDRRMO. Kaninang hapon, 3 bangkay ang ibinaba ng truck na ito sa Incident Command Post sa Barangay Elizalde. Kuha sila sa bakery. Naamanggoy bakery dito. Mo ni sila karon ang last nga una nag-withdraw, silang tulo ang nakuha. Malaking tulong umano ang K9 dog ng Coast Guard na si Apa na siyang nakatunton sa mga bangkay. Umakyat na sa 27 ang na-recover na bangkay. 16 ang nakuha ngayong araw. Nakilala na ang 8 sa mga ito habang inaalam pa ang pagkakilanlan ng iba pa. Itutuloy ang rescue and retrieval operations bukas ng umaga. Dagsa ang mga kaanak ng mga missing sa landslide sa isang punerarya sa kalapit na bayan ng Mawab. Pinangunahan ng National Bureau of Investigation ang victim identification at postmortem stage. Matapos maproseso ang mga bangkay, pinapila ang mga kaanak upang isa-isang kilalanin kung kaanak ba nila ang isa sa mga ito. Nakumpirma ni Dwayne na kabilang sa na-recover na bangkay ang kanyang mga magulang. Confirm nga si mama ug si papa jud nga klaro man sa sanina pa lang daan niya napoy pintas si mama ba nga kuan niya mo to kung ilanan nga t-shirt niya apoy nagatag sa iya. Nag-iisa na lang sa buhay ang 13 anyos na si Jeric matapos mailibing din ng buhay ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Isa pa lang sa kanila ang kanyang nakumpirma. Pero na-identify ni mo karon? Ako manghod jud mismo. O manghod lang, mga papa. Wala pa. Anong nakasurvive pang ka? Gisugo ko pa charge sa cellphone. Nakit sir, murag sumbag ang kasing-kasing. Kinsa sir? Mangyak-nyak namang lumabas ang isang ito matapos makumpirma niya ang kanyang kaanak. Identify ni mo na. Na-identify sir. Kinsa sir? Si Kimberly Joy Dayaday. Lumabas din sa investigasyon ng Mines and Geosciences Bureau Region 11. Matagal nang mahina ang lupa sa Barangay Masara. Lalo't bahagi ito ng Philippine Fault Zone. Play po siya ng Philippine Fault. Tectonic setting niya pa lang, bali weak na po talaga siya. And at the same time, malakas nga yung ulan which is the triggering factor. Tapos yung terrain niya po is steep. So mountainous po talaga yung area. Kaya ganun po kadelikado yung lugar na yon. Nagsagawa rin sila ng geohazard mapping noong 2011 at 2014. Recommended for the relocation of Barangay Masara po. Matagal na rin nakadeklara bilang no-build zone ang lugar ayon sa Davao de Oro Provincial Government at dati nang pinarelocate ang mga naninirahan doon. Pero meron ng policy na no build zone kana nga area. In fact, ang mga katawhan diha gi-relocate na sila. May resettlement site na si Apex Mining at Barangay Kinuban in Mako.
Pero sa kagahig ulo sa mga tao, hinahini nga ning balik dito. Pero sabi ng Office of Civil Defense, para makumbinsing manatili ang mga inilipat, kailangan ding masiguro ang kanilang kabuhayan. We have to build communities. Meron dapat paaralan, meron dapat pagkakabuhayan, alternative source of living para hindi na sila babalik doon. Planuhin lang nating mabuti. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na malayo raw ang mining site ng Apex Mining sa lugar ng pagguho. Si Apex Manggod is dako siya, large scale siya. Unang ang tanang mga measures na safety measures na gina-impose sa MGB, they complied it. If you gonna see it na ang nahitabo is not bar down. So walay tunnel nga di bar down, it is landslide in the outside of the tunnel portion, no, the outer part of the mountain. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng DNR sa nangyari. May mga nakikita pa silang mga active landslide sa Barangay Mainit at Tagbaros sa Davao de Oro. Pia, bagamat tumataas na ang bilang ng mga nare-recover na mga bangkay, ay naniniwala pa rin ang ilan sa mga kaanak na may mga buhay pa na natabunan sa pagguho, kaya't ipagpapatuloy bukas ang rescue operations. Live mula dito sa Davao de Oro para sa GMA Integrated News, Jill Relator, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.